Umaga noon sa unang mga araw ng Hulyo, taong 2021. Malamig pa ang hangin sa Santa Maria, Bulacan, at ang manipis na hamog ay nakakapit pa sa mga dahon ng halaman. Nagsisimula ng magkahalo ang tunog ng mga tandang na tumitilaok mula sa mga bakuran at ang ugong ng mga tricycle na nag-aabang ng unang mga pasahero. Buhay na ang kalsada sa kanilang barangay. May isang maglalako ng gulay na itinutulak ang kanyang kariton. Ang mga gulong nito ay lumilikha ng pamilyar na ingay sa sementadong daan. May mga nanay na lumalabas ng bahay, bit-bit ang kanilang mga bayong para bumili ng almusal. May maliliit na bata na naghahabulan sa tabi ng kalsada. Ang kanilang mga halakhak ay tila musika sa umaga. Ngunit sa likod ng lahat ng ordinaryong abalang ito, sa isang maliit na himpilan ng pulisya na nakatayo sa gilid ng pangunahing daan, ang lahat ay tila karaniwan lamang. Ang mga pulis ay abala sa pag-aayos ng mga papeles, habang ang iba ay bumabati sa mga residente na kumukuha ng police clearance. Biglang nagbago ang lahat ng isang binatang lalaki na may gusot na damit at balisang mukha ang humahangos na pumasok. Ang pangalan niya ay Jose de la Cruz, o Jojo sa mga kaibigan. 30 taong gulang pa lang siya, ngunit ang kanyang mukha ay tila mas matanda dahil sa pagod. Namumula ang kanyang mga mata, animoy ilang araw nang walang tulog. Magulo ang kanyang buhok at ang suot niyang polo shirt ay lukot na lukot, halatang hindi na plansa. Tumayo siya sandali sa harap ng desk, yumuko ng bahagya bilang paggalang sa opisyal na nakaduty. Nanginginig ang kanyang boses nang magpakilala siya. Sinabi niyang naroon siya upang iulat ang pagkawala ng kanyang asawa. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa ilang pulis sa silid. Ang ulat ng nawawalang tao, lalo na kung isang batang ina na may maliit na anak, ay laging seryosong usapin. Ang opisyal na nakaduty noong umagang iyon ay si Police Captain Mateo Reyes. Isang pulis na nasa edad 40 na may mahinahong mukha ngunit puno ng otoridad. May mga puti ng buhok sa kanyang sentido, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas, tila kayang basahin ang niloloob ng isang tao. Inanyayahan niya si Jojo na umupo sa isang simpleng silyang kahoy. Nagsalin siya ng tubig mula sa isang pitsel na salamin at inilagay ito sa harap ng lalaki. Nanginginig ang mga kamay ni Jojo nang abutin niya ang baso. Uminom siya ng kaunti, huminga ng malalim na tila nag-ipon ng lakas ng loob. Hindi nagmadali si Kapitan Reyes. Alam niyang ang isang taong balisa ay nangangailangan ng oras upang kumalma. Dahan-dahan, nagsimulang magkwento si Jojo. Malayo ang kanyang trabaho sa Davao bilang isang construction supervisor. Dahil dito, bihira siyang makauwi. Minsan, isang beses lang sa isang buwan siya nakakabalik sa Bulacan. Sa bahay, ang kanyang asawa, si Maria Santos, 28 taong gulang, ay naiwan kasama ang kanilang nag-iisang anak na 4 na taong gulang, isang masiglang bata na nagngangalang Marco. Kasama rin nila ang kanyang ama, si Ricardo Cardo Santos, isang 54 na taong gulang na lalaki na tumutulong mag-alaga sa apo at nagpapatuloy sa maliit nilang negosyo, isang maliit na karinderya na nagbebenta ng goto at peres, at pwesto ng karne sa harap ng kanilang bahay. Simple lang ang kanilang buhay, hindi sagana sa yaman, ngunit puno ng pagmamahalan. Kahit malayo, laging magkausap sina Jojo at Maria. Halos gabi-gabi silang nagtatawagan. Minsan saglit lang, para marinig ang boses ni Marco na nagkukwento tungkol sa kanyang bagong laruan o sa pusang kalye na laging naglalaro sa kanilang bakuran. Para kay Jojo, ang mga simpleng sandaling iyon ay sapat na para pawiin ang pagod sa buong araw na trabaho. Ngunit 3 araw na ang nakalipas, naputol ang lahat ng komunikasyon. Hindi na makontak ang numero ni Maria, hindi na dumadating ang mga mensahe niya, at maging ang kanilang family group chat na laging maingay ay naging tahimik. Kinabahan si Jojo. Pakiramdam niya ay mayroong mali. Isang batang ina ay hindi basta-basta iiwan ang kanyang anak. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang ama. Sinabi ni Cardo na 3 araw na ang nakalipas, nag-away sila ni Maria tungkol sa pera. Gusto raw ni Maria na magpadala ng kaunting kita mula sa kanilang benta sa pamilya nito sa Maguindanao. Ngunit tumanggi si Cardo dahil mahina raw ang benta. Nagkainitan daw sila. Pagkatapos, nagalit daw si Maria at umalis ng bahay dala ang ilang damit.
Ngunit ang hindi mapaniwalaan ni Jojo ay ang katotohanang iniwan ni Maria si Marco. Ayon kay Jojo, hinding-hindi iyon gagawin ng kanyang asawa. Si Maria ay isang mapagmahal na ina. Siya ang laging nagpapatulog kay Marco na may kasamang kwento. Siya ang laging gumigising ng maaga para maghanda ng almusal. Paanong kaya niyang iwan ang isang batang paslit? Nang gabing iyon, hindi na napigilan ni Jojo ang kanyang pagkabalisa. Nagpasya siyang kumuha ng biglaang leave. Bumili siya ng tiket sa eroplano mula Davao papuntang Maynila. Ang biyahe ay tila napakatagal kahit ilang oras lang. Sa paliparan, nakaupo siya na maihalo-halong iniisip. Naalala niya ang ngiti ng kanyang asawa. Naalala niya kung paano tumatakbo si Marco para salubungin siya sa tuwing uwi siya. Napuno ng pagsisisi ang kanyang puso dahil sa sobrang pagiging abala sa trabaho at bihirang pag-uwi. Pakiramdam niya, dapat ay nasa tabi siya ni Maria noong dumating ang problema. Sa eroplano, nakatingin siya sa mga puting ulap habang tahimik na nagdarasal na sana ay maayos lang ang kanyang asawa. Ngunit ang masamang kutob ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Pagdating niya sa Bulacan ng madaling araw, dumiretso siya agad sa kanilang bahay. Mula sa labas, mukha itong ordinaryo. Nakatayo pa rin ang maliit na karinderya at nakabukas pa ang ilaw sa teras. Sinalubong siya ng kanyang ama na may pagod na mukha. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa paligid. Pumasok si Jojo sa kanilang kwarto at nakitang marami pang damit ng kanyang asawa ang nandoon. Ang mga mumurahing alahas na regalo niya noong kasal nila ay nasa ibabaw pa ng tokador. Ang pitaka at mga gi nito ay naiwan din. Lahat ng iyon ay lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala na hindi makatwiran ang kwento ng kanyang ama. Ang isang babaeng tunay na nagbabalak umalis ay hindi iiwan ang mga mahahalagang bagay na tulad noon. Lalong bumigat ang dibdib ni Jojo at uminit ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay mayroong itinatago. Kaya noong umagang iyon, nilakasan niya ang kanyang loob at pumunta sa himpilan ng pulisya. Sa harap ni Kapitan Reyes, isinalaysay niya ang lahat ng detalye. Nanginginig ang kanyang boses. Ilang beses siyang tumigil para pigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nakikinig si Reyes nang hindi sumasabad, paminsan-minsan ay tumatango. Alam niyang hindi maaaring baliwalain ang kasong ito. Isang batang ina ang nawawala. May isang maliit na bata na nawalan ng ina. May isang asawang nababalisa. At may isang biyenan na kahina-hinala ang paliwanag. Ang lahat ng ito ay parang mga piraso ng isang puzzle na kailangang buuin ng maingat. Nagpasya si Kapitan Reyes na ang unang hakbang ay ang personal na pag-inspeksyon sa bahay ni Jojo. Sa sandaling iyon, ang sinag ng araw sa umaga ay tumago sa bintana ng himpilan. Ang alikabok na lumilipad sa sinag ay tila naging saksi sa simula ng isang mahabang paglalakbay. Isang paglalakbay upang hanapin ang katotohanan, upang buksan ang misteryong nakatago sa likod ng isang simpleng bahay sa gilid ng Santa Maria. Walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari kay Maria Santos. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang ulat ni Jojo ay naging pintuan patungo sa isang madilim na kwento na iyanig sa puso ng marami. Para kay Jojo, ang huling pag-asa niya ay nasa kamay na ng mga pulis. Para kay Reyes, hindi lang ito basta ulat ng nawawalang tao. Ito ay maaaring simula ng isang malaking kaso na kailangang malutas kaagad. Tanghali na at tirik na ang araw ng si Kapitan Reyes, kasama ang dalawa niyang tauhan, ay nagtungo sa bahay ni Jojo. Dahan-dahang umandar ang kanilang patrol car sa makikitid na kalsada ng barangay na napapaligiran ng mga puno ng niyog at lunti ang palayan. Sa daan, makikita ang mga sari-sari store, mga batang nagbibisikleta, at mga magsasakang pauwi na may dalang asarol sa kanilang mga balikat. Ang tanawin ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan, ngunit ang puso ni Jojo na nakaupo sa likod ay kabaligtaran ang nararamdaman. Hindi siya mapakali. Ang kanyang mga daliri ay walang tigil sa paghaplos sa screen ng kanyang telepono, kahit alam niyang walang mensaheng darating mula sa kanyang asawa. Ang bahay ng pamilya ni Jojo ay nasa isang nayon sa kanlurang bahagi ng Santa Maria. Hindi ito malaki, isang simpleng istruktura lamang na may pinturang puti na nagsisimula ng kumupas. Sa harapan ay may maliit na karinderya na may salaming eskaparate na naglalaman ng mga sahog para sa goto at pares, at mga piraso ng karne.
Sa tabi nito ay isang mesang bakal kung saan nila hinihiwa ang karne. Ang gitnang bahagi ng bahay ay nagsisilbing sala at kainan. At sa likod ay ang banyo at isang maliit na kulungan para sa ilang manok at kambing. Malayo sa karangyaan ang kanilang buhay, ngunit mula sa lugar na iyon, kinukuha nila ang kanilang pang-araw-araw na pagkain. Pagdating nila, nakita nila si Ricardo Santos na nagpapakain ng kanyang mga alagang manok. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay malaki ang katawan, maitim ang balat, at mukhang pagod, ngunit pilit na ngumingiti. Nang makita niyang dumating ang kanyang anak kasama ang mga pulis, sandali siyang natigilan. Ang ngiting sinubukan niyang ipakita ay tila pilit at hindi natural. Sa mabigat na boses, inanyayahan niya silang pumasok. Sabi niya, nag-aalala rin siya para kay Maria, ang kanyang manugang. Inulit niya ang parehong kwento na sinabi niya sa telepono, tungkol sa pag-aaway nila sa pera at ang pag-alis ni Maria na may dalang mga damit. Nakikinig si Kapitan Reyes ng mahinahon, ngunit ang kanyang mga mata ay inoobserbahan ang bawat kilos ni Cardo. Mula sa paraan ng kanyang pagsasalita, sa kanyang mga mata na paminsan-minsan ay umiiwas ng tingin, naramdaman niyang may itinatago ito. Bilang isang bihasang investigador, alam niyang kapag ang isang tao ay masyadong mabilis na umuulit ng parehong kwento na may parehong detalye, maaaring senyales iyon na ang kwento ay inihanda na. Hindi agad nag-akusa si Reyes, humingi lang siya ng pahintulot na tingnan ang kwarto ni Maria. Pumasok sila sa maliit na silid sa gitnang bahagi ng bahay. Simple lang ang kwarto. May isang aparador, isang tokador, at isang kama na may kumot na may disenyong bulaklak. Nakabukas ang aparador. Totoong may ilang damit na wala, ngunit sa tokador ay naroon pa ang mga mumurahing alahas, isang gintong pulseras at hikaw na regalo noong kasal nila. Ang pitaka ni Maria ay nasa loob ng drawer, kumpleto sa zi at ilang barya. Kumunot ang noo ni Kapitan Reyes. Paanong ang isang taong umalis dahil sa problema sa pera ay iiwan ang kanyang alahas at itinala niya ang lahat sa kanyang isipan. Si Jojo, nakasama sa loob ng kwarto, ay tulala. Para sa kanya, ang mga bagay na iyon ay matibay na ebidensya na hindi talaga umalis ang kanyang asawa. Hinawakan niya ang hikaw na nasa maliit na kahon. Kumirot ang kanyang puso. Naalala niya noong kasal nila, kung paano niya buong pagmamahal na isinuot ang hikaw na iyon sa tainga ni Maria. Si Marco, ang kanilang anak, ay nakaupo sa isang sulok na may inosenteng mukha. Tinitingnan ng bata ang mga pulis na may halong takot at pagtataka. Lumapit si Kapitan Reyes, sinubukang kausapin ito ng malumanay. Marco, nakipaglaro ka ba kay mama nitong mga nakaraang araw? Tanong niya. Umiling ang bata. Pagkatapos, sa mahinang boses, sinabi niya na ang kanyang ina ay natutulog. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa buong silid. Napatingin si Jojo sa kanyang anak na may nanlalaking mga mata. Nag-isip ng malalim si Reyes. Maaaring isa lang iyong inosenteng sabi ng isang bata, ngunit maaari ring may katotohanan sa likod nito. Paglabas sa kwarto, tumayo si Reyes sa teras. Inobserbahan niya ang paligid. Hindi kalayuan ang bahay ng mga kapitbahay, pinaghihiwalay lamang ng isang maliit na kalsada. Tinanong niya si Jojo kung may kapitbahay na may tithi. Itinuro ni Jojo ang bahay sa tapat, isang mas malaking 2 palapag na gusali na pag-aari ng isang negosyante ng construction supplies. Ayon kay Jojo, alalagay lang ng TV sa bahay na iyon ilang buwan na ang nakalipas. Ang isa sa mga kamera ay direktang nakatutok sa kalsada sa harap ng kanilang bahay. Nang marinig iyon, nakaramdam si Reyes ng pag-asa. Kung totoong umalis si Maria 3 araw na ang nakalipas, siguradong mayroong footage na magpapatunay nito. Ngunit kung wala, ang kwento ni Cardo ay guguho. Si Cardo, na nakatayo hindi kalayuan, ay mukhang hindi mapakali. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang ekspresyon, ngunit nagsimulang mamuo ang manipis na pawis sa kanyang sentido. Sinulyapan siya ni Reyes, at agad na niyaya ang kanyang team na puntahan ang kapitbahay para kumpirmahin. Sa kanyang isipan, lalong naging kumbinsido si Reyes na hindi simple ang kasong ito. Sinasabi ng kanyang kutob na may malaking lihim sa likod ng pagkawala ni Maria Santos. Samantala, si Jojo ay nakatayo at nakatingin sa kanilang bakuran. Naalala niya ang mga sandaling si Maria ay nagsasampay ng damit habang humuhuni.
Noong si Marco ay tumatakbo para salubungin ang kanyang ina na kadarating lang mula sa palengke. Noong sila ay sabay-sabay na umiinom ng mainit na salabat sa hapon. Lahat ng mga alaalang iyon ay tila nawala ng laman. Pakiramdam niya, ang kanilang bahay na dati masaya ay naging malamig nang wala ang kanyang asawa. Puno ng dasal ang kanyang puso na sana ay malutas na ang katotohanan. Ano man ang mangyari, gusto niya lang malaman kung nasaan ang kanyang asawa. Para sa kanya, ang kasiguraduhan ay mas mabuti kaysa sa pagkalito na nagpapahirap sa kanya. Sa kabilang banda, si Kapitan Reyes ay may plano na sa kanyang isipan. Bawat hakbang ay kailangang maingat. Alam niyang kung mayroong krimen na nangyari, mahalaga ang bawat oras para makahanap ng ebidensya. Ang unang hakbang ay ang pagtingin sa footage ng kiikis ng kapitbahay. Mula doon, magiging mas malinaw ang direksyon ng investigasyon. Tumingin si Reyes sa langit na nagsisimula ng uminit. Dala ng hangin ang amoy na niluluto mula sa kusina ng kapitbahay. Ang paligid ay tila normal. Tila walang nangyari. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, isang misteryo ang naghihintay na malutas. Hapon na at medyo maingay sa bahay ng kapitbahay ni Jojo. Ang may-ari ng bahay, isang lalaking nasa edad 60 na kilala bilang Mang Celso, ay magiliw na bumati kina Kapitan Reyes nang dumating sila kasama si Jojo. Mas malaki ang bahay niya kumpara sa bahay ni na Jojo. Matibay ang mga pader nito at sa itaas ay may ilang kihis camera. Kilala si Mang Celso bilang isang matagumpay na negosyante ng construction supplies. Mahilig siyang tumulong sa mga kapitbahay, kaya nang dumating ang mga pulis, hindi siya nag-atubiling makipagtulungan. Pumasok sila sa kanyang sala na malamig dahil sa aircon. Ipinaliwanag ni Kapitan Reyes ang kanilang layunin. Sinabi niyang ang footage mula sa kamera ni Mang Celso ay maaaring makatulong para malaman kung totoong umalis si Maria 3 araw na ang nakalipas. Tumango si Mang Celso na unawaan ang sitwasyon. Sinabi niyang ang kanyang key system ay nagre-record ng 24 oras at ang data ay nakatago sa loob ng 1 linggo. Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag si Reyes. Ibig sabihin, malaki pa ang sansa na makahanap sila ng mahalagang ebidensya. Isang technical expert mula sa kanilang team ang agad na tinawag para dalhin ang kagamitan. Umupo sila sa harap ng isang computer monitor na konektado sa storage device. Sinimulang i-play ang footage mula sa nakalipas na 3 araw. Lahat ng mata ay nakatutok sa screen. Sa simula, pawang ordinaryong aktibidad lang ang nakikita. Mga taong dumadaan sa kalsada ng barangay. Mga batang nagbibisikleta, mga tindero na may dalang paninda. Paminsan-minsan, nakikita si Cardo na lumalabas para magpakain ng manok o umupo sa bangko sa labas. Pagkatapos, nakita si Maria na nagwawalis sa bakuran habang si Marco ay tumatakbo-takbo sa tabi niya. Kumirot ang puso ni Jojo nang makita ang mukha ng kanyang asawa na malinaw na na-record. Napakatotoo na para bang naroon pa rin siya sa harap niya. Ngunit habang tumatakbo ang oras patungong tanghali, hindi na nakita ang anino ni Maria. Walang footage na nagpapakitang lumabas siya ng bahay na may dalang bag. Walang eksenang tumawid siya sa kalsada. Hanggang sa dumating ang gabi. Si Cardo lang ang nakikitang ilang beses na lumabas-masok. Hanggang sa umabot na ang footage sa susunod na araw, wala pa ring senyales ng pag-alis ni Maria. Lahat sa silid ay napigil ang hininga. Malinaw na salungat ito sa kwento ni Cardo na umalis ang kanyang manugang na may dalang damit. Seryosong tiningnan ni Kapitan Reyes ang screen pagkatapos ay tumingin kay Jojo. Namumuo na ang luha sa mga mata ni Jojo. Lalong naging kumbinsido siya na may masamang nangyari sa kanyang asawa sa loob mismo ng kanilang bahay. Si Cardo, nakasama rin sa pagtingin sa footage, ay pilit na pinapakalma ang sarili, ngunit maputla ang kanyang mukha. Sinubukan niyang sabihin na baka dumaan si Maria sa likod o hindi gumagana ang kamera. Ngunit mahina ang kanyang mga dahilan. Hindi direktang sumagot si Kapitan Reyes. Inutusan niya lang ang technical expert na kopyahin ang buong footage ng 3 araw para dalhin sa himpilan bilang ebidensya. Para kay Reyes, ang footage na iyon ay isang mahalagang turning point. Naintindihan niyang hindi na ito simpleng ulat ng nawawalang tao, kundi isang potensyal na seryosong krimen.
Pagkatapos sa bahay ni Mang Celso, kinausap ni Reyes si Jojo sa labas. Tinapik niya ang balikat ng binata at sinabing magpakatatag. Tumango si Jojo na may malungkot na mukha. Sa kanyang isipan, iba't ibang tanong ang naglalaro. Bakit nagsinungaling ang kanyang ama? Bakit hindi nakitang lumabas ng bahay si Maria? At ano talaga ang nangyari sa loob ng kanilang tahanan? Nang gabing iyon, hindi makatulog si Jojo. Nakaupo siya sa sala, nakatingin sa kawalan, sa mesa kung saan sila madalas kumain ng kanyang asawa. Mahimbing nang natutulog si Marco sa kanyang kandungan. Hindi alam ng bata na baka hindi na babalik ang kanyang ina. Samantala, sa himpilan ng pulisya, nagsusulat si Kapitan Reyes ng detalyadong ulat. Itinala niyang ang footage ay nagpapatunay na hindi umalis si Maria sa bahay. Itinala rin niya ang kahina-hinalang pahayag ni Cardo. Naisip niyang ang susunod na hakbang ay ang masusing paghahalughog. Ngunit para doon, kailangan niya ng opisyal na search warrant. Nang gabing iyon, tinawagan ni Reyes ang kanyang superior, si Police Major David Garcia, at ipinaliwanag ang mga mahahalagang natuklasan. Agad na sumang-ayon si Major Garcia na ipagpatuloy ang proseso. Sabi niya, kailangang mabilis ang pag-aksyon sa kasong ito, dahil bawat minuto ay maaaring mga hulugan ng pagkawala ng mahalagang ebidensya. Kinabukasan, lalong naging tensyonado ang sitwasyon sa bahay ni na Jojo. Nagsimula nang magtanong ang ilang kapitbahay kung bakit maraming pulis ang pumapasok. May bumubulong na tumakas si Maria. May nagsasabing baka may mas malalang nangyari. Ang dating mainit na diwa ng bayanihan ay napalitan ng kaba. Ngunit marami pa ring kapitbahay ang sumusuporta kay Jojo. Nagpapadala sila ng pagkain, kinakamusta si Marco at nag-aalok ng tulong. Sa gitna ng kaguluhan, ang suporta ng mga kapitbahay ay nagbigay ng kaunting lakas kay Jojo. Si Cardo ay pilit pa ring umaaktong normal. Nakaupo siya sa bangko sa labas, nagsisigarilyo at nakatingin sa kalsada. Ngunit iba ang tingin ng kanyang mga mata. Paminsan-minsan, sumusulyap siya kay Jojo at agad na ibinabaling ang tingin. Si Kapitan Reyes, na bumalik ng hapong iyon, ay napansin ang maliliit na pagbabago sa kilos ni Cardo. Kumbinsido si Reyes na may malaking itinatago ang matanda. Ngunit ayaw niyang magmadali. Alam niyang para malutas ang katotohanan, kailangan ng matibay na ebidensya. At ang ebidensyang iyon ay maaaring nakatago pa sa loob ng bahay na ngayon ay puno ng tensyon. Gabi na at mabigat ang pakiramdam sa bahay ng pamilya ni Jojo. Dahan-dahang umiihip ang hangin mula sa palayan sa likod, dala ang amoy ng basang lupa. Sa loob ng bahay, mahimbing na natutulog si Marco sa tabi ng kanyang lolo. Samantala, si Jojo ay nakaupo at nag-iisip sa sala. Ang madilaw at malabong ilaw ng bumbilya ay nagbibigay liwanag sa kanyang malungkot na mukha. Tinitingnan niya ang kanilang wedding picture na nakasabit sa dingding. Ang mukha ni Maria sa litrato ay masayang nakangiti, suot ang puting barutsaya at eleganteng belo. Samantalang siya ay nakatayo sa tabi nito na may tinging puno ng pag-asa. Huminga ng malalim si Jojo. Sumisikip ang kanyang dibdib. Ang anino ng kanyang asawa ay patuloy na bumabagabag sa kanya, tila tumatawag mula sa isang malayong lugar. Mula nang ipakita ng TV footage na hindi umalis si Maria sa bahay, lalong nagulo ang isipan ni Jojo. Sinubukan niyang alalahanin ang mga pangyayari. 3 araw na ang nakalipas, nakausap pa niya si Maria sa telepono, narinig pa niya ang masayang boses nito kahit medyo pagod. Pagkatapos, biglang nawala ang lahat. Patay ang telepono, hindi nababasa ang mga mensahe, at tanging ang kwento ng kanyang ama na hindi kapanipaniwala ang natira. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa sobrang tagal na pag-iwan sa kanyang pamilya. Kung sana ay nasa bahay lang siya, baka hindi nangyari ang lahat ng ito. Ang pagsisising iyon ay dumadagan sa kanyang puso na parang isang malaking bato. Si Kapitan Reyes, na bumalik ng gabing iyon, ay naabutan si Jojo na gising pa. Umupo siya sa silyang kahoy sa tapat ni Jojo, sinusubukang pakalmahin ito. Sinabi niyang ang investigasyon ay hindi dapat umasa lang sa kutob, kundi sa matibay na ebidensya. Idiniin ni Reyes ang kahalagahan ng pasensya. Hiniling niya kay Jojo na magpakatatag para kay Marco. Ang mga salitang iyon ay bahagyang nagpagaan sa loob ni Jojo. Kahit hindi nito napawi ang kanyang pagkabalisa,
Tahimik niyang niyakap ang kanyang natutulog na anak, nangangakong gagawin ang lahat para mahanap ang katotohanan tungkol sa kanyang asawa. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagpasya si Jojo na pumunta sa palengke malapit sa kanila. Gusto niyang magtanong-tanong sa mga taong maaaring nakakita kay Maria. Maingay ang palengke gaya ng dati. Nag-aayos ng paninda ang mga tindera ng gulay, at ang amoy ng mga rekado at tuyo ay naghahalo sa hangin. Ilang tindera ang nakakilala kay Jojo at agad na nangamusta. Nagtaka sila dahil ilang araw na nilang hindi nakikita si Maria na namimili. Isang ale na nagtitinda ng pampalasa ang nagsabi pang nangako si Maria na bibili ng rekado 3 araw na ang nakalipas, ngunit hindi ito dumating. Lahat ng iyon ay lalong nagpatibay sa paniniwala ni Jojo na hindi umalis ang kanyang asawa. Pagbalik niya sa bahay, nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa teras at nagsisigarilyo. Walang laman ang tingin ni Cardo sa kalsada. Seryoso ang kanyang mukha. Gusto sanang magtanong ni Jojo, ngunit hindi niya magawa. May pag-aalinlangan at galit siyang nararamdaman. Naguguluhan siya. Paanong ang isang ama ay tila kalmado habang ang kanyang manugang ay nawawala ng walang bakas? Lalong lumakas ang kanyang hinala. Ngunit pinili niyang manahimik. Alam niyang nagtatrabaho ang mga pulis at ang direktang komprontasyon ay lalo lang magpapalala sa sitwasyon. Sa kanyang puso, nagdasal siyang sana ay makahanap na ng solusyon si Kapitan Reyes. Samantala, bumalik si Kapitan Reyes sa kanyang opisina at nagdaos ng isang maliit na pulong kasama ang kanyang team. Pinag-usapan nila ang susunod na hakbang. Lahat ay sumang-ayon na ang kaso ay kahina-hinala na. Ang key footage, ang kwento ni Cardo, at ang kondisyon ng kwarto ni Maria na walang senyales ng voluntaryong pag-alis ay sapat na dahilan para ipagpatuloy ang mas malalim na investigasyon. Iminungkahi ni Reyes na kumuha na sila ng opisyal na search warrant. Kumbinsido siyang sa paraang iyon lang nila mahahanap ang sagot. Ang mga sumunod na araw ay puno ng tensyon. Mas madalas na nananatili si Jojo sa bahay, naghihintay ng balita mula sa mga pulis. Madalas magtanong si Marco tungkol sa kanyang ina. Ang inosente niyang boses ay parang kutsilyong tumutusok sa puso ni Jojo. Ang tanging na isasagot niya ay, umalis lang sandali si Mama, kahit siya mismo ay hindi naniniwala sa sagot na iyon. Ang mga gabi ay puno ng pagkabalisa. Ang mga araw ay puno ng kaba. Nagsimula nang magbulungan ang mga kapitbahay. May nagpapakita ng simpatya. May nagkakalat ng mga haka-haka. Ngunit hindi na ito pinansin ni Jojo. Ang gusto niya lang ay kasiguraduhan tungkol kay Maria. Si Cardo ay pilit pa rin kumikilos ng normal. Nagpapakain siya ng manok, naghahanda ng paninda, at nakikipag-usap ng kaunti sa mga kapitbahay. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging malungkot. Minsan, nakikita siyang matagal na nakatulala sa likod bahay, tila may malalim na iniisip. Para kay Jojo, ang kilos na iyon ay lalo lang nagpapalakas ng kanyang hinala. Ngunit pinili niyang sarilinin na lang ito. Alam niyang sa lalong madaling panahon, lalabas din ang katotohanan, at kailangan niyang maging handa anuman ang mangyari. Sa gitna ng lahat, patuloy na nagtatrabaho si Kapitan Reyes. Gumawa siya ng detalyadong ulat, tinipon ang lahat ng ebidensya, at nag-apply ng search warrant sa korte. Alam niyang mapanganib ang hakbang na ito, ngunit kung walang paghahalughog, hindi malulutas ang kaso. Bawat segundo ay mahalaga, at ayaw niyang hayaang lalong mawala ang mga bakas. Gabi-gabi bago matulog, nag-iisip siya. Ang mukha ni Maria ay naglalaro sa kanyang isipan. Isang batang ina na maaaring biktima ng isang karumal-dumal na bagay. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi siya titigil hanggat hindi niya nahahanap ang katotohanan. Ika-4 na araw mula nang mawala si Maria, lalong napuno ng tanong ang barangay. May mga nagdarasal para sa kaligtasan ni Maria. May nag-aya na magdasal sa bisita malapit sa kanila. Ang diwa ng bayanihan at pagmamalasakit ay nagtulak sa mga residente na tumulong sa abot ng kanilang makakaya. Medyo gumaan ang loob ni Jojo dahil sa suportang iyon kahit puno pa rin ang sakit ang kanyang puso. Sa wakas, dumating ang magandang balita mula sa himpilan. Naaprubahan na ang opisyal na search warrant. Agad na inihanda ni Kapitan Reyes ang kanyang team. Ang bahay ni Cardo ay hahalughugin ng masusi.
Bawat sulok ay titingnan. Narinig ni Jojo ang balitang iyon na may halong ginhawa at takot. Alam niyang ito na ang sandali kung saan lalapit na ang katotohanan. Ngunit natatakot din siya sa pinakamasamang posibilidad. Sa kanyang puso, tahimik siyang nagdasal. Sana buhay pa si Maria. Sana lahat ng masamang hinala ay isang pagkakamali lang. Ngunit isang bahagi ng kanyang puso ang nakakaalam na ang paglalakbay na ito ay magdadala sa kanila sa isang mapait na katotohanan. Umaga pa lang sa Santa Maria ay tahimik na ng isang patrol car ang huminto sa harap ng bahay ni Jojo. Ilang unipormadong pulis ang bumaba na may seryosong mukha. Hawak ni Kapitan Reyes ang opisyal na search warrant. Si Jojo, na nakatayo sa harap ng bahay, ay sinalubong sila na may kumakabog na dibdib. Lumabas si Cardo mula sa pinto. Namutla ang kanyang mukha nang makita ang dami ng pulis. Kahit pilit siyang humiti, nanginginig ang kamay niyang may hawak na sigarilyo. Hindi na siya maaaring tumanggi. Binasa ng malakas ang opisyal na dokumento, hudyat ng pagsisimula ng masusing investigasyon sa kanilang simpleng bahay. Maingat na pumasok ang mga pulis sa bawat kwarto. Binuksan nila ang mga aparador, tiningnan ang mga drawer, at sinuri ang bawat sulok ng sahig. Sa kwarto ni Maria, kinunan nila ng litrato ang bawat detalye, ang mga alahas na naiwan, ang pitaka na may di, at ang mga damit na maayos pa ring nakatupi, na naging mahalagang ebidensya. Masusing nagtala si Kapitan Reyes. Para sa kanya, lahat ng ito ay nagpapatibay sa hinala na hindi talaga umalis si Maria. Samantala, si Jojo ay nakatayo sa tabi na may mukhang puno ng sakit. Pinapanood niya ang bawat sulok ng kanilang bahay na tila nagtatago ng isang mapait na kwento. Pagkatapos suriin ang kwarto, nagtungo ang team sa kusina. Nananatili pa sa hangin ang amoy ng karne at mga pampalasa. Sa isang sulok ng kusina ay may malaking makina na ginagamit sa paggiling ng karne para sa kanilang paninda. Pinagmasdan ng mga pulis ang makinang iyon. Sinabi ni Reyes na huwag munang galawin hanggat hindi nasusuri ng forensic team. Sinasabi ng kanyang kutob na may mali sa lugar na iyon. Ngunit hindi siya agad gumawa ng konklusyon. Alam niyang kailangang hintayin ang resulta ng siyentipikong pagsusuri. Si Cardo, na nakaupo sa sala, ay lalong hindi mapakali. Pilit niyang sinasabi na umalis lang ang kanyang manugang dahil sa galit. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang laman at ang kanyang tingin ay umiiwas. Dumadaloy ang pawis sa kanyang sentido. Hindi sumagot si Kapitan Reyes. Patuloy lang niya itong inoobserbahan. Bawat kilos ni Cardo ay tila nagbibigay ng senyales na may mabigat siyang itinatago. Ngunit hanggat walang matibay na ebidensya, pinigilan ni Reyes ang sarili na direktang mag-akusa. Sa likod bahay, nagsagawa rin ng pagsusuri ang mga pulis. May kulungan ng manok at kambing. May malaking drum na puno ng patuka. Lahat ay tila normal. Ngunit, isang pulis ang nakapansin ng kakaibang mansa malapit sa pader ng banyo. Ang mansa ay tila isang dumi na paulit-ulit na nilinis. Nang masusing tingnan, may malabong bakas na mahirap alisin. Tinawag ang forensic team para kumpirmahin kung ang mansa ay dugo o hindi. Si Jojo, na nakakita nito, ay hindi na napigilan ang kanyang damdamin. Pumatak ang kanyang mga luha. Pilit siyang nagpapakatatag, ngunit nanginginig ang kanyang katawan. Inalis niya ang kanyang tingin para hindi makita ni Marco na naglalaro ang kanyang kalungkutan. Tumatagal ang paghahalughog. Bawat kwarto ay kinunan ng litrato, bawat gamit ay sinuri. Ang gilingan ng karne ay naging sentro ng atensyon. Kumuha ang forensic team ng maliliit na sample mula sa mga siwang ng makina. Gumamit din sila ng isang espesyal na kemikal sa banyo para malaman kung may bakas ng dugo na nilinis. Ang paunang resulta ay nagpakita ng positibong reaksyon. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na may dugo nga sa lugar na iyon. Naramdaman ni Kapitan Reyes ang panlalamig sa kanyang batok. Ang kaso ay lalong tumuturo sa isang seryosong hinala. Samantala, nagsimula ng magkumpulan ang ilang kapitbahay sa harap ng bahay. Nagbubulungan sila habang pinapanood ang mga pulis. May nagtatanong, may nagpapakita ng simpatya. Ilang ale ang lumapit kay Jojo, tinapik ang kanyang balikat, at nagbigay ng mga salita ng pag-alo. Sinabi nilang anuman ang mangyari, kailangan niyang maging matatag para sa kanyang anak.
Ang suportang iyon ay nagbigay ng kaunting lakas kay Jojo, kahit wasak ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa, kahit na ang katotohanang naghihintay ay maaaring napakapait. Pagsapit ng hapon, pansamantalang itinigil ang paghahalughog. Lahat ng sample at kagamitan ay dinala sa laboratorio para sa masusing pagsusuri. Nagpulong si Kapitan Reyes kasama ang kanyang team sa sala. Sinabi niyang ang mga natuklasan sa araw na iyon ay napakahalaga. Maraming senyales na tumuturo sa hinalang hindi umalis si Maria sa bahay. Idiniin din niyang kailangang manatiling propesyonal ang investigasyon at hindi dapat magmadali. Kailangang hintayin ang resulta ng siyentipikong pagsusuri bago gumawa ng anumang legal na hakbang. Si Cardo ay inanyayahang sumama sa himpilan para sa karagdagang tanong. Lalong namutla ang kanyang mukha at mabigat ang kanyang mga hakbang. Ngunit hindi siya maaaring tumanggi. Si Jojo ay nakatingin lang mula sa malayo. Nag-aalab ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay malapit na ang katotohanan, ngunit natatakot din siya sa kung ano ang malalaman. Sa biyahe papuntang himpilan, tahimik na nakaupo si Cardo sa likod ng patrol car. Walang laman ang kanyang tingin. Mahigpit na magkakapit ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tahimik ang paligid, tanging ang tunog ng makina ng sasakyan ang naririnig. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat ng pulis, mag-isang nakaupo si Jojo sa sala. Ang bahay ay napakatahimik. Tanging ang huni ng mga kuliglig sa labas ang kanyang kasama. Tiningnan niya ulit ang kanilang family picture. Ngayon, may iba na siyang nararamdaman. May maliit na pag-asa na malulutas na ang katotohanan. Ngunit mayroon ding malaking takot na ang katotohanang iyon ay sisira sa lahat. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata at nagdasal. Sa kanyang puso, sinabi niyang anuman ang mangyari, tatanggapin niya, basta't hindi na siya pahirapan ng misteryong ito. Gabi na sa himpilan ng pulisya, at tensyonado ang kapaligiran sa interrogation room. Ang puting ilaw ng fluorescent lamp ay nagbibigay liwanag sa simpleng silid. Ang mesang kahoy ay puno ng mga papeles at sa isang sulok ay may termos na mailamang malamig ng kapeng barako. Nakaupo si Cardo sa isang silyang bakal. Hindi mapakali ang kanyang mga kamay, kahit pilit niyang pinapakita na kalmado siya. Sa harap niya ay si Kapitan Reyes na may matalas na tingin. Sa tabi nito ay 2 pang pulis na nagtatala ng bawat salita. Mabigat ang hangin na para bang naghihintay ng isang pagsabog mula sa bibig ng matanda. Nagsimula si Reyes sa simpleng tanong tungkol sa relasyon ni Cardo sa kanyang manugang. Sumagot si Cardo sa walang emosyong boses, sinasabing ordinaryo lang ang kanilang relasyon. Minsan may hindi pagkakasundo, ngunit hindi seryoso. Inulit niya ang kwento tungkol sa pag-aaway nila 3 araw na ang nakalipas, tungkol sa kagustuhan ni Maria na magpadala ng pera, ang kanyang pagtanggi, at ang pag-alis ni Maria na may dalang damit. Ang sagot ay eksaktong pareho sa mga sinabi niya noon. Para kay Reyes, ang sobrang pagkakapareho ng kwento ay lalong nagpapalakas ng hinala. Tinanong ni Reyes ng mas detalyado, anong mga damit ang dinala ni Maria? Anong oras siya umalis? May nakakita ba? Natigilan si Cardo ng ilang segundo bago sumagot. Sinabi niyang may dala si Maria na itim na bag at umalis bandang hapon. Ngunit nang tanungin kung sino ang nakakita, wala siyang masabi. Sinabi niyang siya lang mismo ang nakasaksi. Ang sagot na iyon ay lalong nagpalakas ng hinala, lalo na't hawak na ni Reyes ang key footage na nagpapatunay na walang umalis sa bahay noong araw na iyon. Si Jojo, na nakaupo sa kabilang silid, ay nanonood sa isang monitor. Pinayagan siyang panoorin ang interogasyon mula sa likod ng one-way mirror. Nag-init ang kanyang puso nang marinig ang sagot ng kanyang ama. Gusto niyang sumigaw, mag-akusa, ngunit alam niyang kailangang dumaan sa tamang proseso. Si Marco, na pansamantalang iniwan sa isang kapitbahay, ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali, nakatingin sa screen, umaasang lalabas na ang katotohanan. Muling pumatak ang kanyang mga luha. Hindi lang dahil sa pagkawala ng kanyang asawa, kundi dahil hindi niya mapaniwalaan na ang sarili niyang ama ay kayang magtago ng ganito kalaking bagay. Napansin ni Reyes na si Cardo ay isang taong kayang magtimpi. Bihira siyang tumingin sa mata ng investigador, mas madalas na nakayuko o nakatingin sa kawalan.
Bawat tanong ay sinasagot niya ng maikli. Walang emosyon, walang halatang pagkabalisa. Kahit na paminsan-minsan ay bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, alam ni Reyes na kung walang matibay na ebidensya, mahirap paaminin ang taong ito. Nagpasya siyang huwag magmadali. Pansamantalang itinigil ang interogasyon. Inilipat si Cardo sa isang pansamantalang selda habang naghihintay ng karagdagang pagsusuri. Samantala, ang forensic team na nagdala ng mga sample mula sa bahay ni Jojo ay abala sa laboratorio. Sinuri nila ang mansa sa banyo, ang gilingan ng karne, at ang maliliit na bakas na natagpuan sa kusina. Bawat sample ay may code, bawat hakbang ay itinatala. Kailangan ng oras para sa prosesong ito, ngunit kumbinsido si Reyes na ang resulta nito ang magbubukas ng daan. Tinatawagan niya ang laboratorio kada ilang oras para siguraduhing mabilis ang lahat. Hindi siya mapakali, ngunit nananatiling matatag ang kanyang mukha sa harap ng kanyang mga tauhan. Alam niyang kailangan nila ng isang malakas na lider. Kinabukasan, nananatiling tensyonado ang sitwasyon sa bahay ni Jojo. Dumarating ang mga kapitbahay para mga musta. May nagdadala ng pagkain. May nag-aalok na mag-alaga kay Marco. Ngunit, nagsimula na rin kumalat ang mga tsismis. May nagsasabing baka sumama si Maria sa ibang lalaki. May naghihinala na may masamang nangyari. Pilit na isinasara ni Jojo ang kanyang mga tainga. Gusto niya lang mag-focus sa investigasyon. Alam niyang habang tumatagal, lalong lumalayo ang katotohanan. Nakaupo siya sa sala, hawak ang isang maliit na laruan ni Marco. Puno ng pananabik ang kanyang puso para sa kanyang asawa. Sa himpilan, muling tinawag si Cardo para sa ikalawang interogasyon. Ngayon, nagdala si Reyes ng ilang litrato mula sa paghahalughog, kasama ang larawan ng gilingan ng karne at ang malabong mansa sa banyo. Inilagay niya ang mga litrato sa mesa at hiniling kay Cardo na ipaliwanag. Nanigas ang mukha ni Cardo. Mabilis na nagpalipat-lipat ang kanyang mga mata sa mga litrato. Sinubukan niyang sabihin na ang mansa ay ordinaryong dumilang at ang makina ay madalas gamitin kaya normal na may matira. Ang sagot ay tila makatwiran para sa isang ordinaryong tao. Ngunit para sa isang investigador, lalo itong nagpatibay ng hinala. Lumapit si Reyes, mas malapit na tiningnan si Cardo. Sinabi niyang bawat kasinungalingan ay malalaman din at na kayang ipakita ng modernong teknolohiya ang katotohanan, gaano man ito kaliit. Natigilan si Cardo sandali. Ngunit muli siyang naging malamig. Tila kumbinsidong walang makakapagpatunay. Nagpatuloy ang interogasyon ng ilang oras, ngunit walang pag-amin. Nanindigan si Cardo sa kanyang kwento. Isinara ni Reyes ang kanyang notebook na may seryosong mukha. Alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng proseso, lumabas si Reyes sa opisina na may mabigat na hakbang. Tumingin siya sa madilim na langit, ang mga bituin ay kumikislap ng bahagya sa ibabaw ng Santa Maria. Sa kanyang puso, sinabi niyang ang kasong ito ay magiging isa sa pinakamahirap sa kanyang karera. Hindi lang nawawalang babae ang kanyang hinaharap, kundi pati na rin ang isang kasinungalingan na maingat na binuo ng isang lalaking dapat sana ay tagapagtanggol ng pamilya. Ngunit, nangako siya sa kanyang sarili, kay Jojo, at kay Marco na hahanapin niya ang sagot. Gaano man kadilim ang katotohanan iyon. Ikatlong araw mula nang iulat ang pagkawala ni Maria, ang himpilan ng pulisya ay lalong naging abala. Sa wakas ay nagdala ng paunang balita ang forensic team. Tinawag si Kapitan Reyes sa laboratorio para personal na makita ang resulta ng pagsusuri sa mga sample mula sa bahay ni Cardo. Sa silid na puno ng modernong kagamitan, ipinaliwanag ng mga eksperto na ang kemikal na ginamit sa banyo ay nagpakita ng positibong reaksyon. Ibig sabihin, may dugo na sinadyang linisin. Bukod pa rito, ang gilingan ng karne ay mayroon ding maliliit na bakas na kahina-hinala. Kahit kailangan pa ng masusing pagsusuri, nang marinig ang ulat, naramdaman ni Reyes na papalapit na siya sa katotohanan. Samantala, sa bahay, mabigat pa rin ang pinagdadaanan ni Jojo. Sinusubukan niyang patahanin si Marco na laging nagtatanong tungkol sa kanyang ina. Ang bata ay nakaupo sa sahig, naglalaro ng laro ang kotse. Paminsan-minsan, tinitingnan niya ang kanyang ama na may inosenteng mga mata. Mumingiti lang si Jojo ng mapait. Sinasabi niyang kinatutulog lang si mama.
Ngunit sa kanyang puso, wasak na siya. Bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya kay Maria. Ang kusina na dati maingay sa tunog ng mga kaldero, ang kwarto na mabango sa amoy ng kanyang pabango, hanggang sa harap ng bahay kung saan sila madalas umupo tuwing hapon. Lahat ay tila walang laman. Ang balita tungkol sa natuklasan ng forensic team ay hindi pa ipinaalam ng detalyado kay Jojo. Pinili ni Kapitan Reyes na hintayin ang kumpletong resulta bago magsalita. Ngunit binisita niya si Jojo ng hapong iyon para magbigay ng kaunting kasiguraduhan. Sinabi niyang may mga mahahalagang bagay na natuklasan ang investigasyon at papalapit na ang katotohanan. Tumango si Jojo na may malungkot na mukha. Niyakap niya si Marco ng mahigpit na para bang gusto niyang protektahan ang bata mula sa lahat ng masamang posibilidad. Ang mga kapitbahay na nakakita sa pagdating ng mga pulis ay lalong naging kumbinsido na may seryosong nangyari. Nagbubulungan sila sa kanilang mga teras. May nagtatakip ng bibig dahil sa takot. May nagdarasal ng tahimik. Sa himpilan, muling tinawag si Cardo para sa karagdagang pagsusuri. Ngayon, mas pagod na ang kanyang itsura. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at magulo ang kanyang buhok. Ngunit, pilit pa rin niyang inuulit ang lumang kwento na umalis si Maria dahil sa galit. Matyagang nakinig si Kapitan Reyes, pagkatapos ay ipinakita ang mga litrato ng forensic findings. Ipinaliwanag niyang napatunayan na may dugo sa banyo at hindi ganap na malinis ang gilingan ng karne. Natigilan si Cardo sandali, ngunit agad na sinabi na ang mansa ay mula sa mga hayop na kinakatay. Ang sagot ay tila lohikal sa unang dinig, ngunit lalo lang nagpahina sa kanyang posisyon dahil sa mga kontradiksyon. Si Jojo, na naghihintay sa labas ng interrogation room, ay narinig ang balitang iyon mula sa isang pulis. Nanginginig ang kanyang katawan at ang kanyang puso ay parang sinasaksak. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya ay tama ang kanyang hinala na hindi umalis ang kanyang asawa, ngunit ang pagtanggap sa posibilidad na may karumal-dumal na nangyari ay mas masakit pa. Naalala niya ang mga huling gabi na nakausap niya si Maria sa telepono, ang malambing na boses nito, ang kanyang maliit na tawa, at ang simpleng bilin na mag-ingat siya sa trabaho. Lahat ng mga alaalang iyon ay tila isang huling paalam. Lalong dumami ang mga kapitbahay na dumating ng gabing iyon. Ilang ale ang nag-ayang magdasal sa bisita para sa kaligtasan ni Maria. Napuno ng pag-aalala ang barangay. Pinagbawalan ng mga magulang ang kanilang mga anak na maglaro malapit sa bahay ni na Jojo dahil sa takot. Ngunit sa likod ng takot, nananatiling matatag ang pagkakaisa ng mga residente. Nagbibigay sila ng pagkain, nag-aalok na mag-alaga kay Marco, at sinasamahan si Jojo na madalas mag-isang nakaupo hanggang gabi. Ang diwa ng bayanihan na tatak ng kulturang Pilipino ay malinaw na nadarama kahit nababalot ng misteryo. Patuloy na sinusubaybayan ni Kapitan Reyes ang resulta mula sa laboratorio. Alam niyang ang siyentipikong ebidensya ang pangunahing sandata para buwagin ang kasinungalingan. Bawat araw, tumatanggap siya ng ulat. Isinusulat niya ang lahat ng maingat sa kanyang notebook. Pagod na ang kanyang mga mata, ngunit hindi nawawala ang kanyang determinasyon. Pakiramdam niya, ang kasong ito ay hindi lang tungkulin niya bilang pulis, kundi bilang isang tao na kailangang ipaglaban ang hustisya para sa isang batang ina na maaaring wala na. Sa kanyang puso, nangako siyang hindi siya titigil hanggat hindi nalulutas ang lahat. Si Cardo ay lalong napipilitan. Hindi na kasing tatag ng dati ang kanyang mukha. Mas madalas na siyang nakayuko sa interogasyon. Mas maikli na ang kanyang mga sagot. Nakita ng bihasang si Reyes ang mga senyales na iyon. Alam niyang nagsisimula ng bumigay ang depensa ng matanda. Ngunit, nanatili siyang matyaga, naghihintay sa pinal na resulta. Ayaw niyang mag-akusa ng walang matibay na basehan. Hihintayin niya ang tamang sandali kung kailan kumpleto na ang ebidensya at hindi na maikakaila. Sa sandaling iyon, sigurado siyang hindi na makakapagtago si Cardo sa likod ng mga kasinungalingan. Gabi na nang umuwi si Reyes mula sa opisina. Dinaanan niya ang tahimik na kalsada ng barangay. Tanging ang huni ng mga kuliglig at paminsan-minsang tahol ng aso ang maririnig. Dala ng malamig na hangin ang lamig na tumatagos sa buto. Tumingin siya sa madilim na langit, iniisip ang mukha ni Maria na hindi pa natatagpuan. Sa kanyang isipan, iisa lang ang tanong.
Kung totoong hindi umalis si Maria sa bahay na iyon, nasaan ang kanyang katawan ngayon? Ang tanong na iyon ay paulit-ulit sa kanyang isipan, dahilan para hindi siya makatulog. Ngunit alam niyang malapit nang lumabas ang sagot dahil nagsisimula ng magsalita ang ebidensya. Ika-6 na araw mula nang iulat ang pagkawala ni Maria, ang bahay ni Jojo ay puno pa rin ang pagkabalisa. Si Marco ay nakaupo sa sahig ng sala, naglalaro ng mga kahoy na bloke. Mukhang kalmado ang bata. Paminsan-minsan ay ngumingiti. Ngunit ang kanyang inosenteng sinabi ay nagpatigil sa lahat ng nakarinig. Nang tanungin ng isang kapitbahay kung nasaan ang kanyang ina, mahinang sumagot si Marco na natutulog po si Mama. Ang simpleng salitang iyon ay nagpakilabot kay Jojo. Alam niyang maaaring hindi lubos na naiintindihan ng kanyang anak ang mga salitang iyon, ngunit tila ito ay isang pahiwatig ng isang nakakatakot na katotohanan. Si Kapitan Reyes, na nagkataong nasa bahay noon, ay sinubukang alamin pa. Lumuhod siya sa harap ni Marco, tinitigan ang inosenteng mga mata ng bata. Sa malambing na boses, tinanong niya kung inaya ba siya ng kanyang ina na umalis. Umiling si Marco. Muli niyang sinabi na natutulog ang kanyang ina sa bahay. Natigilan si Reyes sandali. Alam niyang hindi maaaring gawing legal na ebidensya ang sinabi ng isang bata. Ngunit madalas, ang katapatan ng isang bata ay naglalaman ng mga pahiwatig na hindi napapansin. Ang mga salita ni Marco ay lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala na hindi umalis si Maria sa bahay. Si Jojo, na nakarinig nito, ay nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib. Dumaloy ang kanyang mga luha nang hindi niya mapigilan. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit, na para bang gusto niyang protektahan ito mula sa mapait na katotohanan. Nang hapong iyon, umupo si Reyes sa teras ng bahay ni Jojo, iniisip ang susunod na hakbang. Tinitingnan niya ang tahimik na bakuran. Ang puno ng mangga ay matayog na nakatayo, ang mga dahon nito ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa malayo, narinig ang tawag sa pagdarasal na lalong nagpadagdag sa kalungkutan ng paligid. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na lumalabas ang tanong, kung totoong hindi umalis si Maria sa bahay, nasaan siya ngayon? May pag-asa pa bang buhay siya, o isang mas malagim na bagay na ang nangyari? Ang isiping iyon ay lalong nagpatibay sa kanyang desisyon na ang susunod na paghahalughog ay kailangang mas masusi. Si Cardo, na mula pa umaga ay malungkot, ay nakaupo na ngayon sa bangko sa labas. Pagod ang kanyang mukha, walang laman ang kanyang tingin. Hindi siya masyadong nagsasalita. Paminsan-minsan, nagsisindi siya ng sigarilyo, ibinubuga ang usok na may mabigat na hininga. Pinapanood siya ni Reyes mula sa malayo, napansin ang bahagyang panginginig ng kamay ni Cardo. Ang kilos na iyon ay nagpapakita ng malaking pasan na kanyang dinadala. Ngunit, nanindigan pa rin si Cardo sa kanyang kwento. Hindi niya alam na unti-unti, lahat ng kanyang kasinungalingan ay guguho dahil sa mga nakalap na ebidensya. Lalong pinag-uusapan ng mga kapitbahay ang kaso. Sa isang tindahan malapit sa kalsada, ilang lalaki ang nakaupo at nagdidiskusyon. May naniniwalang tumakas si Maria dahil sa problema sa pamilya. May naniniwalang biktima siya ng masamang bagay. Mabilis na kumalat ang mga bulungan sa buong nayon. Ngunit, karamihan sa mga residente ay nagpapakita ng simpatya kay Jojo. Alam nila kung gaano siya nagsisikap sa ibang lugar para sa kanyang pamilya. Hindi sila naniniwala na iiwan ni Maria ang kanyang anak ng basta-basta. Ang suportang moral na iyon ay nagbigay ng kaunting lakas kay Jojo, kahit wasak pa rin ang kanyang puso. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Jojo. Nakaupo siya sa sala, nakatingin sa kawalan. Mahimbing nang natutulog si Marco sa kanyang kwarto. Binuksan ni Jojo ang isang maliit na ilaw at tiningnan ang family picture na nakasabit sa dingding. Naalala niya noong 3 kaarawan ni Marco. Naghanda si Maria ng isang simpleng cake na may maliit na kandila. Sabay-sabay silang kumanta, nagtawanan. Ang alaalang iyon ay napakalinaw na sumisikip ang kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pagkawala na lalong nagiging totoo. Sa kanyang puso, nagdasal siyang sana ay malutas na ang katotohanan. Ano man ang kalabasan. Sa himpilan, gumawa ng bagong ulat si Reyes batay sa sinabi ni Marco at sa paunang resulta ng forensic. Maingat siyang nagsulat, idinagdag ang bawat maliit na detalye.
Alam niyang lahat ng ito ay magiging mahalagang bahagi ng proseso. Mabigat ang kanyang puso, ngunit kumbinsido siyang nasa tamang landas siya. Bawat ebidensya ay naglalapit sa kanila sa katotohanan. Naghanda rin siya ng plano na tawagin ang iba pang mga saksi, kasama ang mga kapitbahay na maaaring may narinig o nakita noong gabing nawala si Maria. May ilang kapitbahay nga na umaming may narinig na kakaibang ingay. Isang ale ang nagkwento na noong gabing iyon, nakarinig siya ng mahinang sigaw mula sa direksyon ng bahay ni Cardo. Ngunit, hindi siya sigurado dahil madalas ding maingay ang mga manok at kambing. Itinala ng mga pulis ang testimonya bilang karagdagan. Kahit hindi sapat na malakas, mahalaga pa rin ito para palakasin ang hinala. Dahan-dahan, nabubuo ang puzzle. Kahit malabo pa ang kabuuang larawan, si Cardo mismo ay lalong napipilitan. Pakiramdam niya ay binabantayan siya sa bawat sandali. Ang tingin ng mga residente sa kanya ay nagbago. Mula sa paggalang, naging hinala, mula sa pagiging palakaibigan, naging malamig. Madalas siyang mag-isang nakaupo sa likod bahay, walang tigil sa paninigarilyo. Alam niyang paubos na ang kanyang oras. Ngunit pinili niya pa ring manahimik. Kumbinsido siyang kung walang matibay na ebidensya, hindi siya mahuhuli ng mga pulis. Hindi niya alam na ang ebidensya ay matyagang tinitipon at ang pader ng kasinungalingan na kanyang itinayo ay malapit ng gumuho. Lalong lumalim ang gabi. Sa bahay ni Jojo, tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Umiihip ang malamig na hangin, dala ang amoy ng basang lupa. Nakaupo si Jojo, nakatingin sa kawalan. Lumilipad ang kanyang isipan kung saan-saan. Naramdaman niya ang kawalan ng katiyakan na sumasakal sa kanya. Ngunit sa likod ng takot, may maliit na pag-asa na papalapit na ang katotohanan. Alam niyang hindi susuko si Kapitan Reyes at sa lalong madaling panahon, malalaman din ang sinapit ni Maria. Umaga pa lang sa himpilan ng pulisya sa Santa Maria ay abala na. Ilang pulis ang kadarating lang mula sa pagkuha ng testimonya ng mga saksi. Samantala, inihahanda ng technical team ang ulat tungkol sa KV footage. Si Kapitan Reyes ay nakaupo sa isang maliit na conference room na may seryosong mukha. Sa mesang kahoy sa harap niya ay may mga tumpok ng papeles, litrato mula sa paghahalughog, at isang laptop na nagpapakita ng mga video clip mula sa bahay ni Mang Celso. Nagtipon ang buong team, kasama ang 2 teknisyan na responsable sa pagsusuri ng footage. Sa araw na iyon, kailangan nilang kumpirmahin ulit kung totoong hindi umalis si Maria sa bahay. Dahan-dahang pinatakbo ang footage. Malinaw na nakikita ang oras sa sulok ng screen. Nakita nila si Maria na nagwawalis sa bakuran. Si Marco ay tumatakbo-takbo sa tabi niya, pagkatapos ay pumasok silang 2 sa bahay. Pagkatapos noon, wala nang senyales ng pag-alis. Patuloy na nag-record ang kamera hanggang gabi, ngunit si Cardo lang ang nakikitang ilang beses na lumabas para magpakain ng manok, magtapon ng basura at pumasok ulit. Ganoon din sa sumunod na araw, hindi na lumitaw ang mukha ni Maria. Lahat sa silid ay napigil ang hininga. Ang katotohanang iyon ay sapat na para patunayan na hindi umalis si Maria sa bahay. Matagal na tiningnan ni Reyes ang screen, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata sandali. Kinilabutan siya. Alam niyang lalong nagiging malinaw ang direksyon ng kaso. Nagsinungaling si Cardo. Hindi lang siya basta saksi, kundi posibleng siya ang may gawa. Ngunit ayaw niyang magpadalos-dalos. Kailangang batay sa hindi maikakailang ebidensya ang lahat. Inutusan niyang itago ng maayos ang footage, isama sa opisyal na ulat, at ihanda para sa korte kung kinakailangan. Para sa kanya, ang footage na ito ang pangunahing haligi na gigiba sa kasinungalingan ni Cardo. Samantala, si Jojo ay nakaupo sa labas ng conference room, naghihintay na may kaba. Nang lumabas si Reyes, agad siyang tumayo, ang kanyang mukha ay puno ng tanong. Dahan-dahang tinapik ni Reyes ang kanyang balikat, sinabing sinuri ulit ang footage at pareho ang resulta. Hindi nakitang umalis si Maria sa bahay. Nang marinig iyon, nanghina ang mga tuhod ni Jojo. Napaupo siya sa silya, yumuko habang dumadaloy ang kanyang mga luha. Hinala na niya ito, ngunit ang marinig ang kumpirmasyon mula sa mga pulis ay nagpatotoo sa lahat. Naramdaman niya ang lalong malalim na pagkawala, kahit hindi pa natatagpuan ang katawan ng kanyang asawa.
Si Marco, na naglalaro sa kanyang kandungan, ay tumingin lang ng walang muwang. Sa barangay, nagsimula ng kumalat ang balitang iyon. Kahit hindi opisyal na inihayag ng mga pulis, mabilis na kumalat ang bulungan. Marami ang nagtaka, marami ang natakot. Nagsimula silang tingnan ang bahay ni Cardo nang may hinala. May bumubulong na baka may madilim na sikreto sa loob ng bahay na iyon. May natatakot nang dumaan doon tuwing gabi. Ngunit sa likod ng lahat ng bulungan, mayroon ding mga dasal na patuloy na iniaalay para sa katotohanan. Alam ng mga residente na ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa pagkawala ng isang babae, kundi tungkol na rin sa dignidad at kaligtasan ng buong barangay. Si Cardo mismo ay lalong hindi mapakali. Nanatili siyang nakakulong para sa karagdagang pagsusuri. Sa loob ng simpleng selda, nakaupo siyang tulala. Lalong tumanda ang kanyang itsura at lumalim ang kanyang mga mata. Alam niyang lahat ay bumabalik na laban sa kanya. Ngunit, nanindigan pa rin siya sa kanyang lumang kwento. Kumbinsido siyang kung walang katawan, maaari pa siyang makalusot. Ngunit sa kanyang puso, nagsisimula ng tumubo ang takot. Alam niyang papalapit na ang mga pulis sa katotohanan. Hindi niya lang alam kung gaano katagal pa siya makakatagal. Ayaw nang mag-aksaya ng oras ni Kapitan Reyes. Nagdaos siya ng isang espesyal na pulong kasama ang kanyang superior, si Police Major David Garcia. Sa saradong silid, ipinakita niya ang lahat ng ebidensya, ang key footage, ang testimonya ni Jojo, ang inosenteng sinabi ni Marco, ang mansa ng dugo sa banyo, at ang paunang resulta mula sa laboratorio. Masusing nakinig si Major Garcia, pagkatapos ay tumango. Sinabi niyang kailangang i-upgrade na ang status ng kaso. Hindi na ito simpleng nawawalang tao, kundi isang hinalang seryosong krimen. Pinirmahan niya ang isang opisyal na dokumento na nagbibigay ng buong kapangyarihan para ipagpatuloy ang investigasyon sa susunod na antas. Tinanggap ni Jojo ang balitang iyon na maihalo-halong damdamin. Sa isang banda, gumaan ang kanyang loob dahil seryoso ang mga pulis sa kaso ng kanyang asawa. Sa kabilang banda, natatakot siya sa mapait na katotohanan na maaaring malapit ng lumabas. Naglakad siya pauwi na may mabigat na hakbang, yakap si Marco. Tumawa ng bahagya ang bata, hindi alam ang bigat ng pasa ng kanyang ama. Matagal na tiningnan ni Jojo ang mukha ng kanyang anak. Nangako siya sa kanyang sarili na patuloy siyang lalaban, anuman ang resulta, para kay Marco at para kay Maria. Nang gabing iyon, muling naging tahimik ang barangay. Ang huni ng mga kuliglig at ang ihip ng hangin ang naging musika ng isang nakakatakot na kapaligiran. Sa bahay ni Jojo, nanatiling nakabukas ang isang maliit na ilaw. Hindi siya makatulog, nakaupo lang at nakatingin sa kanilang family picture. Sa kanyang isipan, malinaw pa ang ngiti ni Maria. Ngunit, sa likod ng ngiting iyon, pakiramdam niya ay may isang sigaw na nakakulong. Isang sigaw na naghihintay na marinig, isang sigaw na tanging katotohanan lang ang makapagpapalaya. Ipinikit ni Jojo ang kanyang mga mata, tahimik na nagdasal na bigyan siya ng Diyos ng lakas para harapin ang mga susunod na araw. Alam niyang mahaba pa ang paglalakbay sa paghahanap ng katotohanan, ngunit isang malaking hakbang na ang nasimulan. Kinabukasan, mas matindi ang tensyon sa himpilan ng pulisya sa Santa Maria. Ang forensic team na nagdala ng mga sample mula sa bahay ni Cardo ay nagsimula ng magbigay ng paunang ulat. Mabilis na pumasok si Kapitan Reyes sa laboratorio. Doon, naghihintay na ang mga eksperto na may seryosong mukha. Ipinakita nila ang isang maliit na piraso ng mahabang itim na buhok na natagpuang nakakapit sa siwang ng gilingan ng karne. Bukod dito, mayroon ding maliliit na piraso ng maputlang bagay na hinihinalang galing sa tisyo ng tao. Lahat ng ito ay inilagay sa mga ebidensyang bag na may opisyal na label. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Reyes nang makita ito. Alam niyang papalapit na sila sa isang madilim na katotohanan. Agad na dinala ang ulat sa isang espesyal na conference room. Naroon si Police Major David Garcia, nakaupo sa pangunahing silya na may malungkot na mukha. Nagtipon ang lahat ng investigador. Isa-isang ipinaliwanag ni Reyes ang mga natuklasan. Sinabi niyang imposibleng galing sa hayop ang buhok na iyon. At kung paano natagpuan ang mga tissue sa isang lugar na dapat ay malinis. Bawat salita ay nagpabigat sa kapaligiran. Tahimik ang silid, tanging ang tunog ng mga papel na binabaliktad ang maririnig.
Naintindihan ng lahat na ang kaso ay hindi na hinala, kundi isang malinaw na karumaldumal na krimen. Samantala, sa bahay ni Jojo, hindi pa ipinaalam ang buong balita. Pinili ng mga pulis na hintayin ang pinal na resulta para hindi magdulot ng gulo. Patuloy na nabubuhay si Jojo nang may bigat sa dibdib. Naghanda siya ng almusal para kay Marco kahit wala siyang ganang kumain. Muling nagtanong si Marco tungkol sa kanyang ina, ngayon ay may pagtatampo na sa mukha. Ngumiti si Jojo ng mapait, sinabing kinatutulog pa si Mama. Tumango lang ang bata at nagpatuloy sa paglalaro ng kanyang kotse. Matagal na tiningnan ni Jojo ang kanyang anak, ramdam ang pag-ipon ng luha sa kanyang mga mata. Nagdasal siyang sana ay maintindihan ni Marco balang araw, kahit napakapait ng katotohanang darating. Sa himpilan, muling tinawag si Cardo para sa interogasyon. Nakaupo siya sa silya na may seryosong mukha. Inilagay ni Kapitan Reyes ang ebidensyang bag na may buhok sa ibabaw ng mesa. Sumulyap si Cardo sandali pagkatapos ay mabilis na ibinaling ang tingin. Tinanong ni Reyes kung alam niya kung saan galing ang buhok na iyon. Sumagot si Cardo sa mabigat na boses na baka buhok iyon ng hayop na napasama sa paggiling. Ngunit nanginginig ang kanyang boses. Hindi gaanong nagdiin si Reyes. Alam niyang ang pinakamagandang stratehiya ay ang ipakita ang ebidensya ng paunti-unti hanggang sa hindi na makatanggi si Cardo. Si Jojo, na naghihintay sa labas, ay muling nakaramdam ng pagsikip ng dibdib. Gusto niyang pumasok, sumigaw, ngunit pinagbawalan siya. Nakayuko lang siyang nakaupo, pinipigilan ang nag-aalab na emosyon. Sa kanyang puso, sigurado na siyang sangkot ang kanyang ama. Ngunit, umaasa pa rin siyang makukuha ng mga pulis ang direktang pag-amin. Gusto niyang marinig ang katotohanan ng malinaw, kahit nawasakin nito ang kanyang puso. Nang gabing iyon, umuwi siyang may mabigat na hakbang. Niyakap siya ni Marco ng mahigpit, na nagbigay sa kanya ng kaunting lakas para magpatuloy. Kinabukasan, lumabas ang paunang resulta ng laboratorio. Idineklara ng mga eksperto na ang buhok na natagpuan ay galing sa tao, hindi sa hayop. Ang mga piraso ng tissue ay nagpakita rin ng parehong katangian. Kahit na kailangan pa ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng FIT test, sapat na ang resulta para paliitin ang hinala. Nakaramdam si Kapitan Reyes ng ginhawa at takot. Alam niyang papasok na ang kaso sa pinakakritikal na yugto. Lahat ng siyentipikong ebidensya ay unti-unting tumuturo sa isang hindi maikakailang katotohanan. Sa barangay, lalong lumakas ang bulungan. Nagsimula ng iwasan ng mga residente ang bahay ni Cardo. May natatakot, may nagagalit. Ilang ale ang umiiyak kapag pinag-uusapan si Maria. Hindi sila makapaniwala na ang isang mabait na manugang ay magkakaroon ng ganoong kasuklam-suklam na katapusan. Napuno ng dasal ang bisita. Pinagbawalan ang mga bata na maglaro malapit sa bahay na iyon. Ang dating masayang barangay ay naging malungkot. Nananatili ang bayanihan, ngunit nababalot ng takot at pighati. Lalong napipilitan si Cardo. Nakaupo siya sa selda na may walang laman na mukha. Namumula ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niyang nagsisimula ng gumuho ang pader ng kasinungalingan na kanyang itinayo. Bawat ebidensyang lumalabas ay lalong nagpapatibay sa kanyang pagkakasala. Ngunit, pinili niya pa ring manahimik. Kumbinsido siyang kung walang pag-amin, mayroon pa siyang lusot. Ngunit, hindi niya alam na ang siyentipikong ebidensya ay mas malakas pa kaysa sa mga salita. Tinitingnan siya ni Kapitan Reyes mula sa likod ng one-way mirror na may malamig na tingin. Alam niyang malapit na ang oras. Nang gabing iyon, nagsulat si Reyes ng isang mahabang ulat sa kanyang opisina. Ang ilaw ng kanyang desk lamp ay nagbibigay liwanag sa kanyang pagod na mukha. Isinulat niya ang bawat detalye ng maingat. Alam niyang ang ulat na ito ang magiging susi sa proseso. Mabigat ang kanyang puso, ngunit hindi nawawala ang kanyang determinasyon. Pakiramdam niya ay mayroon siyang responsibilidad hindi lang sa batas, kundi pati na rin kay Jojo at Marco. Karapatan nilang malaman ang katotohanan. Karapatan nilang makamit ang hustisya para kay Maria. Isinara ni Reyes ang kanyang notebook, huminga ng malalim, at tahimik na nagdasal na sana ay magdala ng mas malinaw na liwanag ang kinabukasan.
Sa sumunod na araw, ang himpilan ng pulisya sa Santa Maria ay napuno ng mas matinding tensyon kaysa sa mga nakaraang araw. Sa wakas ay ipinadala ng Central Laboratory ang opisyal na resulta ng test. Tinawag si Kapitan Reyes para personal na tanggapin ang dokumento. Pumasok siya sa silid na may kumakabog na dibdib. Isang opisyal mula sa laboratorio ang nag-abot ng isang makapal na brown envelope na may opisyal na selyo. Dahan-dahang binuksan ni Reyes ang envelope, binasa ang bawat pahina. Lalong naging seryoso ang kanyang mga mata. Ipinakita sa resulta ng AAC test na ang buhok at tissue na natagpuan sa gilingan ng karne ay tugma sa sample na kinuha mula sa suklay ni Maria. Wala nang duda, malinaw na ang lahat ng siyentipikong ebidensya. Agad na dinala ni Reyes ang ulat sa conference room. Naghihintay na si Police Major David Garcia, kasama ang ilang iba pang opisyal. Sa mahinahon ngunit matatag na boses, ipinaliwanag ni Reyes ang resulta. Sinabi niyang hindi lang buhok, kundi pati na rin ang mga piraso ng tissue, ay tunay ngang pag-aari ni Maria. Natahimik ang buong silid. Naintindihan ng lahat na ang pinakamasamang hinala ay naging isang katotohanan. Isang karumaldumal at hindi mailarawang krimen ang naganap sa loob ng isang simpleng bahay, at ang katotohanan